Okay, class? Ngayon, tatanungin ko ang bawat isa sa inyo kung sino ang best friend nyo. Sino ang best friend mo, Jed? Si Eric po. Ay, oo, lagi kasi silang magkasama. True, pareho pa silang magaling mag-drawing. Oh, Eric, ikaw naman. Sino ang best friend mo? Si Justin po. Isa ang kwentong ito sa hindi ko makakalimutan nung nasa grade 9 ako. Tanda ko pa dati, halos maiyak ako sa loob ng classroom namin nung nangyari yun. Pero bago yon, rewind lang muna tayo kung paano kami nagkakilala ng akala kong best friend ko. Noong nasa grade 7 ako, 3 babae talaga yung best friends ko noon. Actually, nakwento ko na yun sa isa kong video. Best Friends yung title nun. So, bale, itong video na to yung part 2. Pero isang araw, may isa akong lalaking kaklase na napansin nun. Pareho kasi kami ng interest nun. Mahilig din siya mag-drawing katulad ko. Wow! Ang galing mo palang mag-drawing. Ikaw din ah. Pansin ko, nagdo-drawing ka din. Oo. Mahilig ka sa anime? Di masyado, pero nanonood din ako minsan. Ano pala yung dinodrawing mo? Eto. Plants vs. Zombies to. Paboritong games ko to eh. Naglalaro ka din ito? Hindi pero parang gusto ko din. Paano ba laruin yan? At doon nagsimula yung friendship namin noon. Pero don't get me wrong nakikipag-banding pa din naman ako sa mga best friends ko noon. Pero naglalaan din ako ng time para sa bago kong friend. Sa magtatanong dyan, bakit hindi mo na lang siya isama dun sa mga best friend mo, Kuya Jed? Kasi di naman siya ka-close nung mga yon. Kaya medyo naiilang at nahihiya din siyang sumama sa kanila. So ako na lang yung nag-a-adjust. Madalas kami nagdo-drawing nun sa loob ng classroom kapag break time namin. Minsan naman naglalaro kami ng paborito naming game. Anong level mo na, Jed? Level 28 pa nga lang. Hirap kasing patayin ng malalaking zombies. Ikaw ba? Tapos na ako dyan. Andun na nga ako sa ibang world eh. Wow, sana all. Bago natin ituloy ang kwento, may isi-share ako sa inyong app na pwede kayong kumita ng pera. And PS, hindi ito sugala na kailangan yung tumaya ng pera. Ito ang X-World app, kung saan nag-e-enjoy ka na maglaro ng games, kumikita ka pa ng pera. Sa app na ito, may iba't ibang ways kung paano maka-earn ng build na i-convert natin sa USD later. First ay ang gift code, kung saan ilalagay nyo ang code na ilalagay ko dyan sa description box. Then, type nyo lang dyan yung code and pwede na kayo mag-redeem ng build points. Second is yung X-Spirit. Siya pala yung magsisilbi yung pet sa app na to na magbibigay sa inyo ng daily income. Make sure to level up your pet kasi the more na level up siya, the more daily income din na mabibigay niya. Third is playing games. Sobrang daming games na pwede nyo laruin sa loob ng app na to na magbibigay din sa inyo ng build points. Narito yung mga favorite games nyo tulad ng Subway Surf, Roblox, Mobile Legends at marami pang iba. Make sure na piliin nyo yung game na mas malaki yung binibigay na points tulad nitong mga to. Fourth is by inviting more user. Just click the invite now and share it with your friends. Ganun lang kadali. And also, all you need to do is install the app and copy nyo yung invitation code nyo katulad nyan and comment down below your name kasama ng code. For example, Jed plus T8PXNW. Mamimili ang X-World ng 5 lucky winner na bibigyan nila ng 1 USD. May tinatawag din pala silang multi-level invitation reward. Simple lang ang concept. The more na marami kayong in-invite, the more rewards din na makukuha nyo. So, paano naman natin to i-withdraw? Simple lang din. All you need to do is go to your wallet. Then, ititrade nyo yung build nyo into USD. Then, pwede nyo na siyang i-withdraw by choosing any payment method na prefer nyo tulad ng GCash. And tada! Wala pang 30 seconds, pumasok na agad yung pera dun sa wallet ko. And yun lang, as simple as that. Kaya ano pang hinihintay nyo? Download X-World app and play now! Back to the story! Noong natapos yung school year namin nung sa grade 7, naging magkaklase ulit kami nung grade 8. Yung 3 ko nung iba pang friends, nasa ibang section na. Nakakalungkot pero at the same time, masaya pa rin naman ako nun kasi kahit papaano, may kaibigan pa din akong kaklase nun. Uy, magkaklase pala ulit tayo. Oo nga Tabi tayo ng upuan Sige.
And since kami lang din yung magkasama palagi nun, mas lalo kami naging close nun. Minsan nga sinasama niya pa ako sa bahay nila kapag lunch kasi hindi naman siya nagbabaon ng lunch nun. Ano ba yan? Wala ka na namang baon. Wala na naman akong kasabay mag-lunch. Bakit? Pwede ka naman sumabay sa iba. Ayoko nga. Di naman kami close na mga yun. Baka ma-out of place lang ako. Kung gusto mo, pwede ka naman sumama sa akin sa bahay. Yun nga lang, magulo doon. Okay lang. Ganun na nga ang nangyari nun. Sumasama ako sa bahay nila tuwing lunch. Tapos kapag may free time pa, nanonood kami ng movies nun. Uy, ano ba yung pinapanood natin? Eto? Fairy tale to. Ay, nanonood ka din pala niyan? Palaging yan din yung pinapanood ko sa kapitbahay namin. Talaga? Sinong paboritong karakter mo dito? Ako? Si Lucy. Gustong gusto ko yung mga celestial skin niya. Tanda ko pa nga noon, nagpiprint kami ng mga anime characters na gusto namin noon. Close na close talaga kayong dalawa, no? Parang hindi na kayo mapaghiwalay eh. Hehe. Akala ko siya na talaga yung best friend forever ko noon. Pero nagbagong lahat ng yon nung grade 9 na kami. For some reason, naging cold siya sa akin. Uy, magpapaprint ako mamaya. Sama ka? Hindi, may gagawin pa ako pag uwi sa bahay. Okay, sige. Ako na lang muna. Uy, natapos ko na lahat ng level sa Plant vs. Zombies. Ngayon mo lang natapos yan? Tagal ko nang natapos yan. Di ko na nga nilalaro yan eh. Okay. Tapos, tandang-tanda ko pa dati nun. Excited ako umuwi nun galing sa Manila kasi may binili akong item na gustong-gusto kong ipakita sa kanya. Uy, Eric! Tingnan mo, nabili ko to nung nasa mall kami. Gusto mong hawakan? Ha? Kala mo siguro maiinggit ako dyan, no? Wala naman akong sinasabing ganun ah. Sige na, may gagawin pa ako. Bakit ganun? Ano bang nagawa ko sa kanya? May nasabi ba akong mali? Bakit biglang parang ayaw niya na ako maging kaibigan? Akala ko pa naman parang magkapatid na ang turing namin sa isa't isa. Pero hindi pala. O baka naman kaya may iba na siyang kaibigan kaya iniiwasan niya na ako. Ang dami kong tanong nun sa sarili ko. Pero hinayaan ko na lang din. Hanggang sa isang araw, may isang subject teacher namin noon na tinanong ang bawat isa sa amin kung sino ang best friend namin. Okay, class? Ngayon, tatanungin ko ang bawat isa sa inyo kung sino ang best friend nyo. Ikaw, Ana, sino ang best friend mo? Ako po? Si Elsa po. Ooh! Okay, tanungin naman natin si Elsa. Elsa, sino ang best friend mo? Feeling ko si Olap yan. Baka si Christoph. Hoy! Jowa ni Ana yun. Si Ana po. Aww. Okay, next. Ikaw naman, Ella. Sinong best friend mo? Ma'am, wala po siya dito sa classroom. Pero si Prince po yung best friend ko. OMG! Alam mo bang tinanong ko din si Prince kanina sa kabilang section kung sino ang best friend niya? Ikaw din yung sinabi niya. Oh, sana all! Nagsabihan na halos lahat ng kanya-kanyang best friend yung mga kaklase ko noon. Hanggang sa ako na yung tinawag ng teacher namin. Okay, tanungin naman natin si Jed. Sinong best friend mo, Jed? Si Eric po. Ay, oo, lagi kasi silang magkasama. True, pareho pa silang magaling mag-drawing. Oh, Eric, ikaw naman. Sinong best friend mo? Si Justin po. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko noon. Gusto kong umiyak pero nahihiya ako sa klase. Sino si Justin? Wala naman kaming kaklaseng Justin ah. Sobrang nakakahiya. Gusto ko na lang magpalamon nun sa lupa. Hala, OMG. Akala ko sila yung best friend. Hindi pala. Kawawa naman si Jed. Oo, nakakahiya. Okay class, let's move on to our topic for today's class. Jed? Jed? Ha? Po? You may sit down. Hiyang-hiya ako pagkatapos nun. Ayoko nang pumasok sa school nun.
Kaso hindi naman pwede yung gusto ko kasi maapektuhan nun yung grade ko. Kaya sinantabi ko na lang muna yung nararamdaman ko nun. Isang araw, nag-scroll ako sa Facebook noon nang may mabasa akong comment sa post ng ate ko. Kasama kasi ako sa picture kaya nakatag sa akin. Nag-comment si Eric. Bakit may payatot dyan? Ha 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 ha. Ano bang problema niya? Alam ko namang ako lang yung payat dito sa picture. Kaya alam ko din na ako lang yung pinapatamaan niya. Kaya sa inis ko noon, napapost din ako nang wala sa oras. Jet! Sino kaaway mo sa Facebook at kung ano-anong pinagpo-post mo dyan? Si Eric yung pinapatamaan ko dun. Ba't bakit? Di ba magkaibigan kayo nun? Dati yun. Matapos niya akong ipahiya. Never again. Hindi ko na alam yung nangyayari sa akin noong mga panahon na yun. Para na akong wala sa sarili ko. Nadala na ako sa galit ko. Wala namang gaano nakapansin doon sa post ko. Kasi 10 lang naman yata yung friend ko nun. Pamilya ko pa yung 5 doon. Naging normal din naman yung eksena nun sa school. Ang pinagkaiba nga lang hindi na ulit kami nag-usap ni Eric. Hindi na rin kami nagpapansinan kapag nagkakasalubong kami sa daan hanggang sa matapos yung school year nun. Nawalan na din ako ng balita sa kanya nun simula nung graduate ako ng junior high school. Kasi lumipat na ako ng ibang school. Hindi ko na rin natanong sa kanya kung ano nga bang nangyari, bakit siya naging ganun sa akin. Ano nga bang nangyari sa pagkakaibigan namin dalawa? Kahit ako hindi ko rin alam ang sagot. Pero isa lang yung masasabi ko sa inyo. Hindi lahat ng tao nandyan lagi para sa inyo. May mga tao talagang bigla-bigla na lang dumatating sa buhay natin nang wala man lang warning. Tapos aalis din sila nang hindi mo namamalayan. Kaya dapat siguro na matutunan din natin mapag-isa para di na tayo ganun masaktan kapag nawala sila. Alam nyo ba, after nun, kahit madami na ako naging bagong kaibigan, di ko magawang tawagin silang best friend ko. Kasi natatakot ako na baka hindi naman pala magkapareho yung turing namin sa isa't isa eh. So, ayun lang naman. Thank you for watching this video. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye! See you! So ayun, special shoutout na rin pala kay Ma'am Christy Ricamara at sa dalawa niyang anak na si Rio and Raynor. Aaron James Kai, Andre Jade Kai, Chichay Moredo, Luchi Andy Ozar at sa mga classmates niyang nanonood sa video ko, kay Sir Emil at kay Isabel Santos Enriquez, Stanley Ganson Zapatos, Marvin Ortega Zalazar at sa tropang Villatec Palatio ng Pasig City. Thank you po sa support at sa panonood ng video natin lagi. So, ayun lang po. Thank you so much. And special thanks din pala kay Dory Animation. Thank you, Dory, kasi kahit mahaba yung lines, pumayag ka. Thank you so much. Na-appreciate ko yung effort mo. And check yun na rin yung YouTube channel ni Dory Animation. Ilalagay ko sa description box yung link. Okay? So, yun, Jed. Thank you ulit sa collab na to. Ayan. Na-appreciate ko yung paggawa mo ng script po, Tek. Nandun na lahat ng emotions. Sana all. Yun, good luck sa animation mo and sana abangan mo din yung animation video ko na kasama ka. Ayan. Thank you, thank you. So yun, thank you ulit, Dory. And shoutout na rin sa mga nagsan ng fan arts. Grabe, na-appreciate ko talaga kayo guys. Especially yung mga nakadrawing sa papel. Grabe, ang gagaling ninyo. Thank you ah. Thank you. Bye-bye. See you sa next video.